Bago siya naging simbolo ng pag-asa ng sambayanang Pilipino, bago siya nagsuot ng kumikintab na medalya sa Olympics, isa lang siyang batang nangangalakal ng basura sa Cagayan de Oro. Ito ang kwento ng batang basurero na naging idolo ng bayan, si Carlo Paalam. Lumaki si Carlo Paalam sa mahirap na pamilya sa Cagayan de Oro. Sa murang edad, natutunan na niyang tumulong sa magulang sa pamamagitan ng pangangalakal ng basura. Araw-araw dala niya ang kanyang sako. Nagbabaka sakaling may mabebenta sa junk shop. Isipin mo, habang ang ibang bata naglalaro, si Carlo ay abala sa paghahanap ng mga butit lata. Pero kahit sa ganitong buhay, may pangarap na nakabaon sa puso niya, ang maging boksingero. Isang araw nakita siya ng isang local boxing coach habang nakikipagsuntukan sa mga kalaro. Imbes na pagalitan, inaalok siya ng coach na sumali sa boxing gym. Wala siyang pambayad sa training, pero tinanggap siya dahil nakita ng coach ang potensyal sa batang ito. Doon nagsimula ang bagong laban ni Carlo. Hindi na laban sa gutom o hirap, kundi laban para sa kanyang mga pangarap. Sumali siya sa mga local tournaments. Maliit na premyo, pero malaking karangalan. Unti-unti, nakilala siya bilang batang may mabilis, disiplina at pusong palaban. Taong 2009, napansin siya ng Cagayan de Oro boxing team at tuluyang naging scholar. Sa tulong ng mga coach at suporta ng LGU, nagsimula siyang mangarap ng mas malaki, ang makasali sa national team at magdala ng bandila ng Pilipinas. Sa edad na 18, naging bahagi siya ng Philippine National Boxing Team. Sumabak siya sa mga international tournaments, laban sa mga bansang may advanced training at malaking pondo. Ngunit kahit kapos sa kagamitan, hindi siya kapos sa puso. Hanggang sa dumating ang Tokyo 2020 Olympics, ang laban na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para ipakita sa buong mundo ang tibay ng isang batang Pilipino. Sa Tokyo Olympics, tinulak niya ang sarili lampas sa hangganan. Kasi gusto ko talaga gumawa ng history sa sarili ko. Isang basurerong bata, ngayon ay nakikipagsabayan sa mga pinakamagagaling na boksingero ng mundo. At nang makuha niya ang silver medal para sa Pilipinas, para bang ginto ito sa puso ng mga Pilipino. Dahil ang tagumpay na iyon ay hindi lang kanya, kundi ng bawat batang nangangarap sa kabila ng kahirapan. At ang sabi niya, hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Kung dati akong basurero, ngayon, pinatunayan kong pwedeng magbago ang buhay basta may tiyaga. Maituturing na si Carlo Paalam. Mula sa basura, tinupad ang pangarap na maging inspirasyon ng milyon. Ang kwento ni Carlo ay paalala na ang tunay na ginto ay hindi lang nakikita sa medalya, kundi sa puso ng taong hindi sumuko. Mula sa kalye o basura hanggang sa entablado ng buong mundo, isang batang basurero ang naging simbolo ng pag-asa ng bawat Pilipino.